Camera shy kasi siya. A few moments later. Hello guys! Welcome back sa aking channel. For today, ipapakita ko sa inyo yung aming palayan. Okay, pupunta ako doon sa asawa ko kasi andun siya sa gitna ng aming palayan. Okay, are you ready? Let's go! Ako doon. Okay, ito yung pilapil o yung dinadaanan papunta doon sa palayan. Andun yung asawa ko, oh. Ayan. Since walang work ngayon, kasi gusto niya kasi siya yung pwede naman sana naming ibayad na lang yung pagganyan. Kaya lang gusto niya siya talaga hands-on niyang ginagawa. Ina-enjoy niya naman kasi parang ito na yung relaxation niya or ina-enjoy niya kapag walang trabaho. Since ngayon is weekend, so we decided to visit and then prepare our rice field para sa pagtanim ulit ng palay. So dito, yung nakikita ninyong mga green na, so ito yung yung itatanim na palay. So una kasi, after malinis yung yung paligid ng palay, diba? Yung palay na yan, kailangan traktorin. Yan. Andun yung bahay namin. Bahay ng papa ko. Saka pagkatapos na traktorin, ganyan na itsura niya. And then ito, kailangan na ito bago siya uliting traktorin, kasi lilinawin po yan. Yan, diba? Hindi pa siya pwedeng taniman, ganyan ang itsura. So lilinawin pa yan. Another tractor po yan. So ito, habang nag-aantay, ganito na, gumawa nito ang papa ko. And then, yan. Papatubuin muna yung yung buto ng ng palay. So yan, ganito muna. I-ready siya para itanim or i-replant kasi siya. Okay. So tara, doon tayo sa malapit kay kay Habi. So yung ginagawa niya ay gagawa kasi siya ng ganito. Taniman na muna, papatubuan nito. So yun, yung naririnig nyo, guys, yan. Yan ang traktor na sinasabi. Nililinis yung paligid ng ng palayan. Inaayos. So, punta muna tayo kay husband. Ayan guys, kailangan kong bumaba ng wala ako sa Pilapil, nandito ako sa mismong palayan. Kasi hindi ako pwede makadaan doon at soft yung lupa, maaari akong mahulog. Hello pa! Ayan guys. So, interviewin natin yung masipag kong asawa, guys. Hello, ano pang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Oh, ginagawa mo. Ayan po siya, oh. So, inire-ready niya kasi yung yung anong tawag dyan pa? Seedbed. Ha? Seedbed. Seedbed. Yun palang pinakita ko sa inyong green, yung kay Papa. Yan, green na yan. Ang tawag din ay seedbed. Kumbaga, dyan papatubuin yung mga buto ng palay. Kasi yun ang unang ginagawa. Bago, hindi siya directly tinatanim sa lupa, sa putik. Pero pwede naman yun, kaya lang mas pinili namin gano'n na lang muna. Kasi hindi advisable ngayon na, anong tawag doon pa? Doon sa directly pinapatubo na? Tiprak. Sa Bicol. Sa Bicol tiprak, yung direct na siya. Yung direct planting, yung tinatawag na direct planting, hindi pwede ngayong panahon. Hindi siya advisable. Kaya ang ginagawa, nagre-ready ng ng bed, ng seed bed para doon patubuin muna yung mga buto ng palay.
And then, ang gagawin na lang is kapag ready na yung palayan, yan, di ba? Hindi pa siya ready. Kailangan pa yung ulitin. So, kapag ready na, pwede nang i-replant. Okay? I-replant na yung pinatubong palay. So, yun. So, hindi siya madaling gawin. So, ilang months o ilang araw ang pag-prepare ng lupa ng palayan para maitanim yung ma-replant yung pinatubong palay. So, ganyan lang guys. Kapag weekend, kung walang masyadong gawain, pumupunta kami dito ng aking asawa at ng aking anak para maglibang. Ito yung libangan niya. Ayan. Ayaw niya kasi, camera shy kasi siya. Camera shy. So, yan guys. So, yan. Ayan. Puntahan kayo natin yung anong tawag doon pa? Itik? Yung itik doon. Guys, meron doon itik. Meron itik. Wild duck. Ay guys, doon sa malayo, tinan nyo, oh. Merong mga itik. Hindi namin alam kung kaninong itik yan. Pohon! Yan na. Uy! Pohon! Kailangan namin kayo mga pohon. Ito yung mga best po kayo ng mga balay. Gusto maganda na dito. Kaya pinaka na. Doon siya sa, malapit sa bomba. Ang bomba kasi nagtatawag, hindi yung puputok ha. Yung pumuputok na bomba. So, so, very busy sila ngayon sa pag-ready ng rice. A few moments later. Yan guys, pauwi na kami. Ang bilis ng maglakad, kaya kung hindi na ako hindi na masyadong magaling maglakad dito sa Pilapil kasi nga, siguro ilang years na din, parang 17 years na din or more than 17 years na din bago naman ako nakakad dito. So guys, ganito siya kapit. Sira, ano ba? Ayun guys, sarap sa sa kaayong tanampakan yung okay, ang pwesto. Ayan, nandun na siya agad sa ayun ko dito ako. Ingat lang para sa paglalakad kasi may mga matataling na bagay na pwede kang masagatan. Sa wakas, nandito na tayo sa kalsada.